Muling sumadsad sa pinakamababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagpataw naman ng dagdag na taripang Amerika sa ilang produktong ine-export ng Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, unahin natin itong pagbagsak ng piso. Sa anong halaga nagsara ang palitan ngayong araw? Bigla sumadsad nga sa bagong record low itong value ng peso kontra dolyar. This afternoon, it closed at 61 pesos and 8.47 centavos per dollar. Ito nga ay lower kumpara doon sa closing kaninang umaga or opening kaninang umaga na 61 pesos and 8 centavos. Now, this is lower din kumpara doon sa exchange rate kahapon edong Miyerkules na nasa 61 pesos and 75 centavos. Huling sumadsad sa ganitong halaga ang piso noong May 18. Jiggy. At JC, anong epekto ng pagbaba ng halaga ng piso sa ating ekonomiya? Jiggy, alam mo, meron naman niya benepisyo sa ilang sektor, halimbawa nga sa tourism, no? For example, sa mga foreign tourists, they'll be able to spend more dahil nga mas mataas na itong peso equivalent. At gayon din doon sa mga kaanak ng mga overseas Filipino workers dahil nga mas mataas na itong palitan. Pero ito rin ay maaaring makaapekto doon sa inflation rate ng bansa. Ang sabi ng mga eksperto, ang Pilipinas daw kasi ay maraming inaangkat na produkto. Ibig sabihin kung mataas nga itong value ng dollar, mas mahal din ang halaga nitong mga imported goods. Kaya kapag binenta na nga sa merkado, mas mataas pa itong presyo. Narito po ang kanilang pahayag. So ang mahinang piso ay magpapamahal ng ating inaangkat na produkto katulad ng langis, at ilan pang mga pagkain, raw materials, no? Maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente, pamasahe at iba pang bilihin. So kapag nabili ko to ng mas mahal, inangkat ko ito sa Pilipinas, ibebenta ko ito sa Pilipinas sa mas mataas na presyo dahil mas mahal ko ito nakuha. At JC, ano yung mga produktong pinatawan ng dagdag na taripa, produktong mula sa Pilipinas na may dagdag na tarif para sa Amerika? Sige, kasama nga ang Pilipinas doon sa 60 bansa na pinatawan ng dagdag na taripa ng Amerika. Now, that is 12.5% tariff sa ilang export products. Sabi ng isang US representative ay bigo raw ang Pilipinas na i-ban ang pagpasok sa bansa ng mga produkto na bunga ng forced labor. Ayon sa mga eksperto, pwede itong makaapekto doon sa demand ng ilang Philippine exports gaya po ng electronics at semiconductors. Sa ngayon ay hindi pa nakikita yung direktang effect nito sa mga mamimili. Ayon naman sa isang grupo, bagamat apektado ang electronics at semiconductors, ay hindi raw maapektuhan yung mga mamimili ng gulay pati na yung mga magsasaka. Maganda rin daw ang trade balance ng US at Pilipinas sa mga pagkain, kaya hindi masyado maapektuhan itong mga agricultural products. Narito ang kanilang pahayag. We have to watch and see both the exporters and both the importers from the US, ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't really know if it will be bad or good or worse than where we are now. Our current export to the US are not agricultural products. Minor lang. What, snack, mga confectionaries na talagang hindi naman ganun kalaki. Sige, balik sa'yo. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.